Okay, pag-usapan natin 'to mga kapatid dahil nagpalabas ng travel advisory mga kapatid ang Chinese Embassy kung saan mga kapatid pinag-iingat nito ang kanilang mga mamamayan sa pagbiyahe at paninirahan sa Pilipinas. Ito ay dahil daw mga kapatid umano sa unstable public security sa bansa mga kapatid. No, panoorin natin tong videong to, itong balitang to mula rito sa UNTV News. At The yan ay government has inalmahan assured mga kapatid ng Malacanang, umalma ang Malacanang dyan, mamaya panoorin din naman natin yan sa PTV Philippines mga tol. No? So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagpalabas ng travel advisory ang China Embassy kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese sa pagbiyahe sa Pilipinas, gayon din ang naninirahan dito sa bansa. Ito ay dahil umano sa unstable public security kung saan kadalasan umanong ini-interrogate at hinaharas ng Philippine law enforcement agencies ang mga Chinese citizens, Nako. maging ang kanilang mga negosyo. Isa na naman tong masasabi natin mga kapatid kasi nungalingan no? Napakalalaya nga mga kapatid ng mga Chinese na magnegosyo rito sa Pilipinas. Wala naman tayong problema sa kanila. Ang dami-dami ng mga incheck na nabubuhay dito ng napakatagal na. Yung iba nga gusto na maging Pilipino mga tol eh. Ulitin natin mga kapatid though lagi tayo nagbibigay ng reaksyon sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, partikular sa mga pangaharas ng mga Chekwa ng mga Chinese Coast Guard mga tol. Pero hindi natin sila hate. Hindi tayo nag-i-spread ng hate sa Chinese national mga tol. Ulitin ko mga kapatid napakaraming mga kultura ng Chinese na ang sarap i-adapt. Sa totoo lang napakasarap i-adapt. Kung matututunan lang sana ng mga Pilipino yung ibang mga kultura ng Chinese, malamang nasa pag-asenso tayo mga tol, 'di ba? Napakagaling nila sa paghawak ng salapi. Napakagaling nila sa paghawak ng negosyo, sa paghandle ng negosyo. Iba yung mindset nila mga tol, hindi naghihilahan pababa, 'di ba? Sana ma-adapt natin yung mga bagay na gano'n. Sa paborito natin mga tol, mga Chinese restaurant, 'di ba? Ang sarap kumain diyan mga tol. Ako hindi ko tinatanggi mga tol, no? Isa sa mga favorite cuisine ko mga tol, Chinese food. No? Hindi naman ako galit kasi sa mga incheck mga tol. Hindi ako galit sa China. No, ang problema mga kapatid, yung ginagawa nilang pangaharas, yung ginagawa ng gobyerno nilang pangaharas sa ating mga mangingisda. Siyempre ano ipagtatanggol natin, yung mga incheck o yung mga kababayan natin mangingisda? Di ba yun na problema kasi mga tol eh. Merong batas, may international law, may UNCLOS. Kailangan lang nila irespeto. Respeto kasi hinihingi natin mga tol. Pero hindi natin ipinananawagan na ipagtabu yan mga tol, yung mga incheck dito sa Pilipinas. Di ba? Panoorin natin to. Dagdag pa rito, ang anilay banta bunsod ng political rallies na idinadaos sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pinapayuhan ng China Embassy ang lahat ng Chinese citizens sa Pilipinas na mag-ingat para sa kanilang seguridad at maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Pinaiiwas rin ito ang Chinese sa outings at pinalalayo sa mga political gatherings at matataong mga lugar. Kung ganyan lang din naman, di pag-ingatan na rin natin yung mga Pilipino nating pupunta ng China, di ba? Kasi mga tol, may mga balita, di ba? May mga professor, mga US professor, mga ibang lahi, nagpunta ng China, bigla na lang inundayan ng kung ano mang, di ba? Sinaktan mga tol. No, ito panoorin natin tong sabi ng Malacanang. Mula naman dito to sa PTV Philippines. Palace reacts to travel advisory issued by China versus Philippines. Panoorin natin to. the government has assured that no race will face harassment despite the ongoing political climate in the country. This was the palace's response to China's recently issued travel advisory, which urged its citizens to exercise caution when traveling to the Philippines. The palace stressed that the country does not target any particular nationality for harassment and reaffirmed that all visitors are welcome except for individuals with criminal records.
Ito mga kapatid, ang maipagmamalaki ko lang bilang isa sa mga isang Pilipino. Isa sa mga maipagmamalaki natin mga tol. Hindi ugali ng Pilipino mga tol yung katulad ng ibang ginagawa ng bansa na kapag nakakita ng ibang nationality racist. Hindi tayo ganoon mga tol. 'Di ba? Though may ilang mga kababayan tayo na sinasamantala, syempre kapag iba lahi, nadadaan nila sa scam, nadadaan nila sa panggugoyo mga tol, iniisa nila, pineperahan nila. Hindi 'yun kumakatawan sa kultura nating mga Pilipino. Hospitable natin mga kapatid. Napaka-welcoming natin lalong-lalo na sa mga dayuhan, 'di ba? So hindi natin sila pag-iinitan, hindi natin aapihin mga kapatid. Lagi kami nag-i-staycation mga tol. Ano namin yan, tawag dito, nakasanayan na at libangan namin ang aming pamilya mag-staycation mga tol. Lagi akong may mga nakakikita na mga Chinese residents dito sa Pilipinas. Bumibili sila sa mga condo, nakatira sila doon mga tol. Mukhang mga permanent na sila rito, permanent resident na sila rito mga tol. At nakakapamuhay naman sila ng maayos. At tulad nga nung sinabi ko mga tol, yung Chinatown sa Binondo, yan ang pinakamatandang Chinatown mga tol sa buong Asia. O baka nga sa buong mundo pa mga kapatid. Matagal na nating kasama itong mga incheck. Diba? Wala naman tayo nagiging problema sa kanila. In fact, mga kapatid, karamihan nga ng mga produkto na ibinebenta online galing China. Diba? Karamihan ng mga produkto na ino-import natin mga tol galing sa China. Diba? Nagna-number 1 pa nga ngayon yung China brand na kotse mga tol eh. BYD ba yun? O basta ganong kotse, diba? Nagna-number 1 pa nga eh. Kasi tinatangkilik talaga ng mga Pilipino, mga produkto ng Chinese mga tol. Diba? Kasi kung galit ang mga Pilipino sa incheck, di sana boycott lahat yan. Di sana itinagtatabuyan natin. Wala sanang kumakain sa Chinese restaurant. Wala sanang sumusunod sa mga feng shui o kaya sa mga astronomical ng mga incheck, diba? Di sana hindi pinagdidiwang dito sa Pilipinas yung mga Chinese New Year pinagbabawal. Walang ganun eh. Kaya ewan ko ba rito sa Chinese Embassy naglabas sila ng ganyan. Kala mo aping-api sila eh, no? Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin. Natural kailangan talaga mawala yun. Kung sa kanila bawal nga di ba? Tanong nyo mga tol, bawal sa China yung ganyan, yung mga ganyang pasugalan, bawal yan sa kanila. Diba? O ba't sila magagalit kung ipagbawal natin dito sa Pilipinas yun? Ano yun? Yung basura nila gusto nilang dalhin dito sa Pilipinas? At karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa nagiging issue po. Pero muli... Pero kalokohan mga tol kung yun ang issue nila sa atin. Sa bansa nga nila bawal yun eh. Diba? Kung bawal sa kanila yun mga tol, bakit sila magre-react kung ipagbawal dito sa Pilipinas yun? Ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong tinatarget na particular national. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang ating napanood tungkol nga rito sa travel advisory na inilabas ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas mga tol, kung saan ay pinag-iingat nila ang kanilang mga citizen, ang kanilang mga mamamayan sa pagbiyahe o paninirahan dito sa ating bansa. Dahil di umano'y sila daw ay tinatarget mga tol ng mga Pilipino. No? So sinabi ko na sa inyo kanina, magbigay na lang kayo ng inyong komentaryo, ng inyong saloobin, comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.